Kabanata 3, Pagsisisi. Marami ang hindi nakaunawa ng tunay na likas ng pagsisisi. Marami ang nangalulungkot na sila'y nagkasala at gumawa rin sila ng panlabas na pagbabago sapagkat nangangamba silang magdurusa dahil sa paggawa nila ng kamalian. Dapat ito hindi pagsisisi yaon sa pakilala ng Biblia. Ikinalulungkot nila ang pagdurusa, ngunit hindi ang pagkakasala. Ganyan ang hinagpis ni Esau nang makita niyang mawala na sa kanya ang karapatan ng pagkapanganay magpakailanman. Si Balaam takot sa anghel na nakatindig sa kanyang dinadaanan habang may nakabunot na tabak ay kumilala ng kanyang pagkakasala. Kaya mapahamak ang kanyang buhay. Dapat walang tunay na pagsisisi sa pagkakasala. Walang pagbabago ng layunin at walang puot sa kasamaan. Nang maipagkanulo ni Judas Iscariote ang kanyang Panginoon, ay sumigaw siya ng ganito: "Nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa dugong walang kasalanan." Mateo 27 verse 4. Hindi tapat na paghayag ng kasalanan. Napilitan lamang ang kanyang nagkasalang kaluluwa na ipagtapat ang kanyang kasalanan dahil sa kakilakilabot na isipan ng paghatol at pagkakita niya sa nakapaghihilakbot na kaparusahan. Ang mga kinahinatnan niyaon ay siyang sa kanya'y pumuno ng pangilabot. Datapwat sa kanyang kaluluwa ay wala niyang malalim. Makadurog puso, pagdadalamhati sa kanyang kaluluwa, na kanyang naipagkanulo ang walang dungis na anak ng Diyos at naitakwil niya ang banal na Israel. Si Paraon nang nagdurusa sa ilalim ng mga hatol ng Diyos. Kinalala niya ang kanyang kasalanan upang makaiwas sa iba pang kaparusa. Datapat muling hinamon niya ang langit. Sa sandaling ang mga salot ay nangahapis silang lahat sa mga binunga ng kasalanan. Datapat hindi ikinalungkot ang talagang pagkakasala. Datapat kapag ang puso ay sumuko sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ay mapupukaw ng konsensya at mababatid ng makasalanan ang tungkol sa ilalim at kabanalan ng banal na kautusan ng Diyos. Ang pundasyon ng kanyang pamahalaan sa langit at sa lupa, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao, pumaparito sa sanlibutan, at tumatanglaw sa mga lihim na silid ng kaluluwa, at ang mga nakukumbling bagay sa kadiliman ay nahayag. John 1:9. Ang konbiksyon ay nangyari sa isip at puso. Nababatid ng makasalanan ang katuwiran ni Jehovah at nangingilabot siyang humarap sa sumasaliksik na mga puso. Nataglay niya ang kasalanan at karumihan. Nakikita niya ang pag-ibig ng Diyos, ang kagandahan, ang kabanalan at ang ligaya sa kadalisayan. Kinasasabikan niyang maging malinis at maisauli sa pagpakikiisa sa langit. Ang panalangin ni David pagkatapos na siya'y magkasala ay nagpapakilala ng uri ng tunay na kalungkutan dahil sa pagkakasala. Ang kanyang pagsisisi ay tapat at taimtim. Walang anumang pagsisikap na pangatuwiranan ang kanyang pagkakasala. Ang kanyang panalangin ay hindi nauudyukan ng pagnanasang makaiwas sa pagbabantang kahatulan. Nakita ni David ang laki ng kanyang pagsalangsang. Nakita niya ang karamihan ng kanyang kaluluwa. Kinasusuklaman niya ang kanyang kasalanan. Hindi lamang kapatawaran ang kaniyang hiningi sa Panginoon, kundi kalinisan din naman ng puso. Kinasabikan niya ang kaligayahan ng kabanalan na maibalik sa pagkakaisa at pakikipag-isa sa Diyos. Ito ang wika ng kanyang kaluluwa. Mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ang kasalanan. Mapalad ang tao na hindi paratangan ng kasamaan ng Panginoon at walang bandaraya ang ginawa niya. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na kaawaan ay pinapawi mo ang aking mga pagsalangsang. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Linisin mo ako ng hisupo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niyebe. Likhaan mo ako ng isang malinis
malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang Santong Espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng pusong espiritu. Iligtas mo ako sa salang pagbubuo ng dugo. O Diyos, ikaw ang Diyos na aking kaligtasan at ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katuwiran. Awit 51 verse 1 hanggang 14. Ang ganitong pagsisisi ay hindi kaya ng sarili nating kapangyarihan. Ito'y natatamo sa pamagitan lamang ni Kristo na umakyat sa ikataasan at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Sa bahaging ito'y marami ang nagkakamali at dahil dito'y hindi nila tinamo ang tulong ng pag-ibig ni Kristo ang ibigay sa kanila. Inaakala nilang hindi sila nakakalapit kay Kristo kung hindi muna sila magsisi at ang pagsisisi ang nagbibigay daan upang sila'y mapalad sa kanilang mga kasalanan. Totoo nga na ang pagsisisi ay una kaysa pagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat bagbag at nagsisising puso lamang ang makadarama ng pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Dapat bang hintayin ng makasalanan na si makapagsisi muna bago lumapit kay Jesus? Ang pagsisisi ba ay magiging isang dahilan sa pagitan ng makasalanan at tagapagligtas? Hindi itinuro ng Biblia na dapat muna magsisi ang makasalanan bago niya matanggap ang paanyaya ni Kristo. Magsiparito sa akin kayong lahat na nagpapagala at nang abibigat ang lubha at kay aking papagpahingahin. Mateo 11:28. Ang kabutihan nagmumula kay Kristo, ang umaakay sa tunay na pagsisisi, ipinaliliwanag ni Pedro ang bagay na ito ng malinaw ng kanyang sabihin sa mga Israelita na siya ay pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe sa tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Gawa 5 verse 31. Hindi tayo makapagsisisi kung hindi magigisingin ng Espiritu ni Kristo ang ating bunhi, gaya rin naman ng hindi tayo mapapatawad kung wala si Kristo. Si Kristo ang pinagmula ng bawat matuwid na hangarin. Siya lamang ang makapagtatanim sa puso ng puot sa kasalanan. Bawat pagnanais sa katotohanan at kadalisayan, bawat pagkakilala sa ating sarili pagkamakasalanan ay katibayang kinikilos ng kanyang Espiritu ang ating puso. Sinabi ni Jesus, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng tao ay palalapitin ko sa akin din. John 12:32. Dapat ipakilala si Kristo sa mga kasalanan bilang tagapagligtas na namatay dahil sa mga kasalanan ng sanlibutan. At habang tinitingnan natin ang kordero ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, ay unti-unti nating nalaladlad sa ating mga pag-iisip ang hiwaga ng pagtubos at ang kabutihan ng Diyos ay mag-aakay sa atin. Sa pagkamatay ni Kristo dahil sa mga makasalanan, ay nagpakita siya ng isang pag-ibig na hindi malirik. At sa pagtingin ng makasalanan sa pag-ibig sa iyo, pag-ibig na yan ay lumalambot ang kanyang puso. Nakikilos ang kanyang pag-iisip at nauudyukan ang kanyang kaluluwa na magsisi. Tunay ngang paminsan-minsan ay ikinahihiya ng mga tao ang kanilang mga masasamang gawa. At dahil dito, iniiwan nila ang ilan sa masasama nilang kaugalian bago nila malamang sila napapalapit na kay Kristo. Datapat tuwing sila nagsisikap na magbagong buhay, wala sa isang tapat na pagnanasang gumawa ng matuwid. Ang kapangyarihan ni Kristo ang umaakit sa kanila. Isang impluwensyang hindi nila nahahalata ang gumagawa sa kaluluwa at nakikilos ang konsensya at bago panlabas na buhay. At sa pag-akit sa kanila ni Kristo upang tumingin sa kanyang krus, masdan siyang inulos ng kanilang mga kasalanan at sumisilid sa kanilang isipan ang kautusan, ang katampalasanan ng kanilang pamumuhay, ang kasalanan ng ugat sa kaluluwa ay nahahayag sa kanila. Nakikilala nila ang katuwiran ni Kristo at napapasigaw sila. Ano nga ba ang kasalanan? At ito'y nangailangan ng ganitong paghahain upang matubos ang kasalanan, ang buong pag-ibig, ang buong paghihirap at ang buong
dusang ito kaysa kinakailangan upang huwag tayong mga pahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maaaring tumutol ang makasalanan sa pag-ibig na ito. Maaari siyang tumutol na lumapit kay Kristo. Datapat kung hindi siya magmamatigas ay mapapalapit siya kay Jesus. Ang pagkaalam niya sa panukala ng kaligtasan ang aakay sa kanya sa paanan ng krus upang magsisi sa kanyang mga kasalanan na nagdulot ng mga kahirapang dinanas ng minamahal na anak ng Diyos. Ang paras na banal na kaisipang gumagawa sa bagay ng kalikasan ay siya ring nagsasalita sa mga puso ng mga tao at lumilikha ng pagkakalaking paghahangad na magtamo sila ng hindi pa nila nakakamtan. Ang mga bagay ng sanlibutan na hindi makapapawi ng kanilang pananabik. Namamanhik ang Espiritu ng Diyos sa kanila na hanapin niyaong ang mga bagay na tanging makapagbibigay ng kapayapaan at kapahingahan. Ang biyaya ni Kristo, ang ligaya ng kabanalan sa pamamagitan ng mga impluwensyang nakikita at hindi nakikita. Ang ating tagapagligtas ay patuloy sa paggawa upang ilayo ang pag-iisip ng mga tao sa mga pagkakasalang hindi nakapagbibigay kaligayahan patungo sa mga pagpapalang hindi kumukupas kailanman na nagiging kanila sa pamamagitan niya. Sa lahat ng mga ito, sa lahat ng mga tao ito na walang kabuluhang naghahayag ng maiinom sa mga sirang sisidlan ng sanlibutan ito, ay ganito ang pabalitang ipinadala ng Diyos. Ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng walang bayad ng tubig ng buhay. Apokalipsis 22 verse 17. Ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa kaluluwa. Ikaw na may pusong nauuhaw sa bagay na lalong mabuti kaysa maibigay ang sanlibutan ito. Kilalanin mo ang kauhawang ito ay siyang tinig ng Diyos na nagsasalita sa iyong kaluluwa. Humingi kayo sa Kanya na bigyan kayo ng pagsisisi. Ihiyag sa inyo si Kristo sa Kanyang walang hanggang pag-ibig, sa Kanyang sakdal na kadalisayan. Sa buhay ng tagapagligtas, ang mga simulain ng kautusan, ang pag-ibig sa Diyos at tao, ganap na naihayag. Ang kagandahang loob, mapagbigay na pag-ibig, ang siyang buhay ng kanyang kaluluwa. Sa tuwing minamasdan natin siya, gaya ng pagtama sa atin ng liwanag na nagmumula sa ating tagapagligtas, ay makikita natin ang kasamaan ng ating sariling mga puso. Maaaring katulad ni Nicodemo, ay tinapik-tapik natin ang ating sarili na sinasabi nating matuwid ang ating buhay at wasto ang ating asal, na inaakala natin hindi na kailangan papagpakumbabain pa ang ating mga puso sa harap ng Diyos. Gaya ng marapat gawin ng karaniwang makasalanan. Dapat pagka sumisilay sa loob ng ating puso ang liwanag na nagmumula kay Kristo, ay makikita natin kung gaano karumi nga tayo. Mapagkikilala natin ang kasakiman ng ating layunin, ang pakikialit natin sa Diyos na siyang dumungis sa bawat kilos sa buhay. Kung magkagayoy, makikilala natin katulad lamang ng maruming basahan ng ating sariling katuwiran at ang dugo lamang ni Kristo ang makahuhugas sa dungis ng ating mga kasalanan at baguhin ang ating mga puso katulad ng sa kanyang sarili. Ang isang sinag ng kalwalhatian ng Diyos, ang isang kislap ng kadalisayan ni Kristo nang tumago sa kaluluwa ay mahabding naglalantad ng bawat patak ng karamihan at nagbibilad ng kapintasan at buktot na likas ng tao. Pinalilitaw ang mga walang kabanalan pati ang kataksilan ng puso at ang karumihan ng mga labi. Ang pagtataksil ng makasalanan sa pagwawalang kabuluhan sa kautusan ng Diyos ay makikita niya. Ang espiritu niya ay nahihirapan at nasasaktan sa ilalim ng masaliksik na impluwensya ng Espiritu ng Diyos. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili, samantalang tinitingnan niya ang dalisay at walang dungis na karakter ni Kristo. Ang karanasan ni Daniel. Nang mamasdan ni Propeta Daniel ang kalwalhatiang pumapaligid sa makalangit na sugo na ipinadala sa kanya. Nanghina siya dahil sa nakilala niya ang kanyang kahinaan.
sa kakulangan. Nang isalaysay niya ang nagawa sa kanya ng kahangahangang tagpo, ay ganito ang kanyang sinabi, nawalan ako ng lakas, sapagkat ang aking kagandahan ay umuwi sa kasiraan at walang nananatiling lakas sa akin. Daniel 10 verse 8. Ang kaluluwang kumilos ng gayon ay mapupuot sa kanyang kasakiman, masusuklam sa kanyang pagkakasarili, at sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo ay magsisikap na magtamo ng malinis na pusong umaayon sa kautusan ng Diyos at ng karakter ni Kristo. Sinabi ni Pablo na tungkol sa kabanalan na nasa kautusan, kung ang pag-uusapan ay ang mga gawang nahayag lamang, siya ay walang kapintasan. Pilipos 3 verse 6. Datapat nang matanaw niya ang espiritu na likas ng kautusan, ay nakita niya si isang makasalanan. Hinusgahan ng titik ng kautusan gaya ng ginagawang paggamit dito ng mga tao sa panlabas na buhay. Siya ay umiwas mula sa kasalanan. Datapat nang tingnan niya ang mga kalaliman ng banal na kautusang ito, at nang makita niya ang kanyang sarili gaya ng pagkakita sa kanya ng Diyos, siya'y tumungong nagpapakumbaba at nagpahayag ng kanyang kasalanan. Ganito ang kanyang sinabi, nang isang panahon ako'y nabubuhay na walang kautusan. Datapat nang dumating ang utos ay muling nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. Roma 7 verse 9. Nang makita niya ang spiritual na likas ng kautusan, lumitaw ang kasalanan ayon sa tunay na kasuklam-suklam na kalagayan at nawala ang kanyang pagmamapuri. Iba't ibang bigat ng kasalanan. Hindi ipinalalagay ng Diyos na magkakasim bigat ang lahat ng kasalanan. Sa kanyang palagay ay may iba't ibang timbang ang kasalanan na gaya ng sa tao. Ngunit maging gaano man kaliit o ito o ang masamang gawain yan sa paningin ng mga tao, ay walang kasalanang maliit sa paningin ng Diyos. Ang hatol ng tao ay may kinikilingan at hindi ganap. Subalit ibinibilang ng Diyos ang lahat ng mabagay ayon sa tunay nilang kalagayan. Hinahamak ng tao ang maglalasing at pinagsasabihan na ang kasalanan niya ang maglalabas sa kanya sa langit. Habang ang palaluan, kasikiman at pag-iimbot ay madalas na pinababayaang hindi sinasaway. Ngunit ang kasalanan ito ay talagang labang-laban sa Diyos, sapagkat ang mga ito ay laban sa kanyang mapagbigay na karakter ng pag-ibig na di mapag-imbot, na siyang malayang pinaiiral sa sandaigdigang hindi nagkakasala. Siyang nahuhulog sa ilang na nakahihiyang kasalanan ay maaring makaramdam ng kahihiyan at karalit at pangangailangan niya sa biyaya ni Kristo. Subalit ang kapalaluan ay hindi nakakaramdam ng anumang pangangailangan. Kaya isinasara nito ang kanyang puso upang huwag makapasok si Kristo. At ang walang katumbas na mga pagpapalang ipinarito niya upang ibigay. Yaong kaawa-awang maniningil ng buwis na dumadalangin, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Lucas 18 verse 3 ay nagpalagay na ang kanyang sarili ay napakasamang tao at gayon din ang pagpapalagay sa kanya ng mga iba. Ngunit nadama niya ang kanyang pangangailangan at pasan ang kanyang kasalanan at kahihiyan ay humarap siya sa Diyos at humingi ng awa. Bukas ang kanyang puso para sa mapagmahal na paggawa ng Espiritu ng Diyos at mapalaya siya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang palalo at mapag-aring matuwid na pananalangin ng Pariseo ay nagpapakitang nakasara ang kanyang puso laban sa impluwensya ng banal na Espiritu. Dahil sa kalayuan niya sa Diyos, hindi niya nakilala ang kanyang karamihan, nakaiba sa sakdal na kabanalan ng Diyos. Wala siyang maramdamang anumang pangangailangan at wala siyang tinanggap na anuman. Kung nakikita mo ang iyong pagiging makasalanan, huwag maghintay na maging mas mabuti ka muna. Kay rami na nag-aakalang hindi pa sila mabubuti para makalapit kay Kristo. Inaasahan mo bang bumuti sa pamamagitan ng iyong sariling mga pagsisikap? O kapag bago ba ang Ethiopian ng kanyang balat o ng leopardo ng kanyang batik? Kung magkagayon,
mga kagagawa naman kayo na mabuti na mga bihasang gumagawa ng masama. Jeremias 13 verse 23. Nasa Diyos lamang naroroon ang tulong para sa atin. Huwag na nating hintayin pa ang lalong malakas na paghihikayat, ang lalong mabuting pagkakataon o ang lalong banal na pagpipigil. Wala tayong magagawa sa ganang ating sarili. Dapat tayong lumapit kay Kristo sa kung ano talaga ang ating kalagayan. Datapot, huwag hayaan ang sinundan ang kanyang sarili sa pag-aakalang dahil sa dakila ang pag-ibig at habag ng Diyos ay ililigtas na niya pati ang nangasitakwil sa kanyang biyaya. Ang lubhang kasamaan ng kasalanan ay nasusukat lamang sa liwanag ng krus. Kapag iginigiit ng mga tao na ang Diyos ay lubhang napakabuti, na ano ba't hindi niya babayaang mapahamak ang mga kasalanan, tumingin sana sila sa Kalbaryo. Sapagkat liban doon ay wala na paraan pang magagawa upang mailigtas ang tao. Sa dahilan kung walang ganitong hain, ay hindi makaiiwas ang sangkatauhan sa nakapagpapahayag na kapangyarihan ng kasalanan. At hindi rin maibabalik sa lipunan ang mga banal na nilalang. Hindi mangyayaring sila'y muling tumanggap ng spiritual na buhay. Dahil nga dito, kung kaya pinisan ni Kristo ang kasalanan ng masuwayin at nagbatang kahalili ng makasalanan. Ang pag-ibig, pagbabata at pagkamatay ng anak ng Diyos ay pawang pagpapatutuo ng kakilakilabot na kasamaan ng kasalanan at nagpahayag ng walang paraan upang makatakas sa kapangyarihan nito. Walang pag-asa sa mas mataas na pamumuhay, kundi sa pamamagitan lamang ng pagpapasakop ng kaluluwa kay Kristo. Walang kabuluhang dahilan. Minsan ay nagdadahilan ang mga ayaw magsisi sa pamamagitan ng pagkukumpara ng kanilang sarili sa mga nag-aangking Kristiyano. Ako man ay kasimbuti nila, sila hindi higit sa akin kung sa pagpipigil sa kahinahunan o sa pagkamaingat sa kilos. Sila'y maibigin sa kalayawan at ang mapagmalabis na gaya ko rin. Sa gayoy, ang mga pagkukulang ng mga iba ay ginagawa nilang dahilan sa hindi nila pagganap sa kanilang tungkulin. Subalit ang mga kasalanan at mga kapintasan ng mga iba ay hindi nagbibigay laya sa kanino man, sapagkat hindi tayo binigyan ng Panginoon ng isang nagkakamaling na huwaran. Ang walang dungis na anak ng Diyos ang binigay na huwaran natin. At ang mga tumututol dahil sa mga maling gawa ng mga taong nagbabansang na Kristiyano ay siyang mga magpakita ng lalong mabuting pamumuhay sa karangalan ng halimbawa. Kung malaki ang kanilang mga pagkakilala tungkol sa kung ano ang dapat asahan sa isang Kristiyano, hindi ba lalong mabigat ang kanilang kasalanan? Naaalaman nila ang matuwid. Datapot ayaw nilang gawin. Mag-ingat ka sa pagpapaliban. Huwag mong ipagpaibang araw ang pagwawaksi ng iyong kasalanan at paglilinis ng iyong puso sa pamamagitan ni Jesus. Hindi dito nagkakamali ang libo-libo para sa kanilang walang hanggang pagkapahamak. Hindi ko na pag-uukulan dito ang kaiklian ng kawalang kasiguruhan ng buhay. Ngunit may isang kahilakbot na panganib. Isang panganib na hindi ganap na nauunawaan sa pagpapaliban ng pagpapasakop sa panawagan ng banal na Espiritu ng Diyos. Sa pagpili sa isang makasalanang buhay, sapagkat ito ang kinauuwian ng pagpapaliban. Ang kasalanan, gaano man kaliit sa ating palagay, ay maaari lamang magbigay ng panganib na mapahamak magpakailanman. Hindi natin dinadaig ang dadaig sa atin at siyang magpapahamak sa atin. Pinaniniwalaan ni Adan at ni Eva ang kanilang sarili na napakaliit na bagay lamang na gaya ng pagkain ng bunga ay pinagbabawal ay hindi darating ang gayong mga kakilakilabot na kapahamakang ipinahayag ng Diyos.
Datapat ang maliit na bagay na iyon ay paglabag sa hindi mababago at banal na kautusan ng Diyos. At iyon ang naghiwalay sa tao sa Diyos at nagbukas ng malalaking pinto ng kamatayan at di mabilang na kahirapan sa ating sanlibutan. Sa bawat panahon ay pumapailang lang mula sa ating sanlibutan ang isang patuloy na daing na pananangis at ang buong nilalang ay dumadaing at nagdaramdam sa sakit ng bunga ng pagsuway ng tao. Ang langit man ay nakararamdam ng mga epekto ng paghimagsik ng tao sa Diyos. Ang Kalbaryo ay tumatayong pinakaalaala ng napakalaking paghahaing kinakailangan upang malunasan ang bunga ng pagsalangsang sa kautusan ng Diyos. Huwag nga nating ipalagay na isang maliit na bagay lamang ang kasalanan. Bawat gawang pagsalangsang, bawat pagwawalang bahala o pagtanggi sa biyaya ni Kristo ay may epekto sa iyong sarili. Pinatitigas ang iyong puso, pinasasama ang iyong kalooban, pinamamanhid ang iyong pangunawa, at hindi ka lamang pinipigil na kumiling sa pagpapasakop, kundi napahina rin naman ang iyong kakayahan na magpasakop sa malumanay na pamamanhik ng banal na Espiritu. Pinatatahimik ng marami ang kanilang nababagabag na konsensya sa pag-aakalang mababago nila ang kanilang tinatahak na kasamaan kung kailan nila gusto, na inaakala nilang mapaglalaruan nila ang paanyaya ng awa ng Diyos at muli ay kilusin para magsisi. Inaakala nilang pagkatapos ng mapighati ang espiritu ng biyaya, pagkatapos na maipanig ang kanilang impluwensya kay Satanas, ay nababago pa nila ang kanilang landas sa isang iglap pagdating ng mapanganib na kagipitan. Datapat iyan ay hindi napakadaling gawin. Ang karanasan, ang kahatulan sa buong buhay ay siyang ganap na humuhugis ng karakter na anapat iilan na lamang ang nagnanasang tanggapin ang wangis ni Jesus. Kahit ang isang masamang pag-uugali o isang makasalanang hangat, pagka palaging kinikim sa puso, ay tuluyang magpapahina sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Bawat kasalanang paulit-ulit na ginagawa ay nagpapatibay sa pag-ayaw ng kaluluwa sa Diyos. Ang taong nagpapakita ng katigasan ng loob na gaya ng isang walang pananampalataya o manhid na nagwawalang bahala sa banal na katotohanan ay nag-aani lamang ng bunga ng kaniyang inihasik. Sa buong Biblia ay wala na lalong nakahihilakbot na babalang laban sa pakipaglaro sa kasamaan kaysa mga pangungusap ng pantas na mga kasalanan ay matatalian ng mga panali ng kanyang kasalanan. Kawikaan 5 verse 22. Handa niya tayong palayain. Si Kristo ay handang palayain tayo mula sa kasalanan. Ngunit hindi niya pinipilit ang ating kalooban. At kung sa pamamagitan ng patuloy na pagsalangsang, ang ating kalooban mismo ay lubos na pumapaling sa kasamaan. At hindi na tayo magbangag ng lumaya pa. Kung hindi natin tatanggapin ang kanyang biyaya, ano ba ang kanyang magagawa? Tayo na rin ang nagpahamak sa ating sarili dahil sa matigas nating pagtanggi sa kanyang pag-ibig. Narito, gaya ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong mapagmatigasin ang inyong puso. 2 Corintios 6 verse 2, Hebreo 3 verse 7. Ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ang puso ng tao na may magkakasalungat na damdamin ng tuwa at lungkot. Lagalag, naliligaw na puso na pinamamahayan ng napakaraming karumihan at pandaraya. Unang Samuel 16 verse 7. Alam ng Diyos ang mga nasa adhikain at layunin nito. Pumunta ka sa Kanya, kalakip ang iyong kaluluwan na taglay ang lahat ng karumihan. Gaya ng mang-aawit, buksan mo ang mga pitak ng iyong puso sa matang hindi mapagkukubli ng anumang bagay. At iyon sasabihin, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip.
tingnan mo kung may anumang lakad na kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Awit 139 verse 23 and 24. Marami ang tumatanggap ng relihiyon na nasa isipan na isang anyo ng kabanalan, samantalang ang puso ay hindi nalilinis. Ganito nawa ang iyong maging panalangin. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Awit 51 verse 10. Dapat na pakitunguhan mo ang iyong sariling kaluluwa. Maging masigasig, mapilit kang gaya ng iyong gagawin kung nasa bingit ng panganib ang iyong buhay. Ito ay isang bagay na dapat pasyahan ng iyong kaluluwa at ng Diyos. Mapasyahan magpakailanman ang ibaliw, ang ipinalalagay na pag-asa, at hindi higit sa palagay lamang ay siyang magpapahamak sa iyo. Pag-aralang may panalangin. Pag-aralan ang salita ng Diyos na may panalangin sa pamamagitan ng kautusan ng Diyos at ng kabuhayan ni Kristo ay inihaharap sa iyo ang salitang iyan. Ang dakilang simulain ng kabanalan na walang sinundan ay di makikita sa Panginoon. Hebreo 12 verse 14. Ipinakilala nito ang liwanag, ang kasalanan sa nagkasala. Malinaw na itinuturo ang daan ng kaligtasan. Pakinggan mo nga tulad sa tinig ng Diyos na nagsasalita sa iyong kaluluwa. Pagka nakita mo ang bigat ng kasalanan, pagka nakita mo ang tunay mong kalagayan, huwag kang mawalan ng pag-asa. Narito si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan. Hindi natin ipinakikipagkasundo ang Diyos sa atin, kundi kagilagilalas na pag-ibig. Ang Diyos kay Kristo ay pinagkipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin. 2 Corinto 5 verse 19. Sinusuyo niya ang mga puso ng nagkakasala niyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang malumanay na pag-ibig. Walang magulang sa mundong ito na kayang maging matiisin sa mga pagkukulang at mga pagkakamali ng kanyang mga anak, nagaya ng Diyos sa mga taong pinagsisikapan niyang iligtas. Wala sino mang makatutulad sa kanyang banayad na panunuyo sa mananalansa. Walang labi ng tao na namutawi kailanman ng mga maibiging pagsuyo sa naliligaw na higit sa kanya. Ang lahat ng kanyang pangako, kanyang babala, ay mga pahayag lamang ng kanyang di magbigkas na pag-ibig. Pagka lumapit si Satanas sa iyo upang sabihin ikay napakasamang makasalanan, tumingin ka sa iyong manunubos at sabihin mo ang kanyang mga nagawa. Ang pagtingin sa kanyang liwanag ang makatutulong sa iyo. Kilalanin mo ang iyong kasalanan, ngunit sabihin mo sa kaaway na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at upang ikay mailigtas ng kanyang walang kapantay na pag-ibig. Unang Timoteo 1 verse 15. Tinanong ni Jesus si Simon tungkol sa dalawang may utang. Ang una ay may isang utang sa kanyang Panginoon na maliit na halaga, at ang ikalawa ay malaking halaga. Datapat kapwa niya pinatawad, at ngayon tinanong ni Kristo si Simon kung sino sa dalawang may utang ang iibig na malaki sa kanyang Panginoon. Sumagot si Simon, yamang pinatawad niya lalong malaki. Lucas 7 verse 42. Lahat tayo ay naging mga dakilang makasalanan, ngunit namatay si Kristo upang tayo mapatawad. Ang mga nagawa ng kanyang sakripisyo ay sapat nang iharap sa Ama patungkol sa atin. Ang mga pinatawad niya na malaki ay siyang iibig sa kanya ng malaki at magiging pinakamalapit sa kanyang luklukan upang magpuri sa kanya. Dahil sa dakila niyang pag-ibig at walang katumbas na pagpapakasakit. Kung kailan naganap nating maunawaan ang pag-ibig ng Diyos, ay saka naman natin malinaw na pagkikilala ang kasamaan ng kasalanan. Pagka nakita natin ang haba ng tanikhalang ibinaba para sa atin. Pagka naunawaan natin ang hindi matutumbasang pagpapasakit na ginawa ni Kristo patungkol sa atin, ang ating puso'y lumalambot sa pagkahabag at pagsisisi.